Para po sa pagbubulay natin sa salita ng ating Panginoong Diyos, atin pong buksan ang ating Biblia sa 1 Timothy chapter 1 at tayo po'y bumasa mula sa verse 18 hanggang sa verse 20. Ngunit ang atin pong focus sa umagang ito is yung sa verse 18 lamang po muna. 1 Timothy 1:18 to 20. Ito po ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ang biling ito ay pinagkakatiwala ko sa iyo, Timoteo, na aking anak, ayon sa mga propesiya na ginawa noong una tungkol sa iyo, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makipaglaban ka ng mabuting pakikipaglaban, na iniingatan ang pananampalataya at ang mabuting budhi. Sa pamamagitan ng pagtatakwil sa budhi, ang ibang tao ay nakaranas ng pagkawasak ng barko sa kanilang pananampalataya. Kabilang sa mga ito, sina Himeneo at Alejandro, na aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag manlapastangan. Pagpalain nawa tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. So, dito sa ating binasa, sa verses 18 to 20, the key phrase here is in verse 18 na kung saan sinabi dito ni Apostle Paul kay Timothy na makipaglaban ka ng mabuting pakikipaglaban or fight the good fight of faith. So dito basically, Paul is calling Timothy to the awareness that he is engaged in a war, that he is engaged in a battle. And as he is calling Timothy to that understanding, habang kinukol niya yung attention upang maunawaan ni Timoteo yung bagay na ito, yung fighting the good fight of faith, ganun din po para sa lahat sa atin na nakikinig or nag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. He is also calling us to rest the rest of us. He is calling us well na atin pong unawain that we should understand this, fighting this good fight of faith, at tayo rin ay engage sa spiritual war na ito. So as Timothy is to fight a noble war, we too are to understand the calling if we are of the faith. Kung tayo po ay totoong nasa pananampalataya, dapat din po nating maunawaan as the instruction of Paul to Timothy that we should fight a noble war, that we should fight a good fight of faith. So dito po sa aklat ng unang Timoteo, this is one of the major themes na nilalaman itong letter na ito ni Apostle Paul para kay Timothy. It is one of the major themes, yung about the fighting a noble war. So he speaks of it here in the first chapter, kagaya ng ating nabasa, ang mabuting pakikipaglaban dito sa verse 18. And again, sa dulo nitong first letter of Paul to Timothy, binanggit niya rin doon sa 1 Timothy 6:12, sinabi niya rin doon na makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. So kung ating babalikan yung review natin dito sa ating mga nakaraang mga pag-aaral, in the Church of Ephesus, meron pong some groups of some people, probably ayon sa mga commentaries, maaring ang mga taong ito ay leaders, maaring leaders sila sa Ephesian Church at sila ay nagtuturo ng mga maling aral. At this group of people are considered the agents of Satan. They're the agents of mga maling katuruan or the false doctrine. So we can say that they were the agents of Satan in the Ephesian church.
at sila po yung nagtatanim ng mga false doctrine at nagpapanukala o nagpapakita ng maling pamumuhay against the godliness na itinuturo ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. At ito pong mga ganitong false doctrine, sowing of false doctrine at ungodly living is a clear contradiction of the teaching of the Apostle Paul at ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Yung mga tinuro ni Apostle Paul is according to the truth, according to the true doctrine na siya rin ang tinanggap mula sa ating Panginoong Jesucristo. And for this reason, si Apostle Paul, he charged Timothy to stay in Ephesus, pangunahan yung mag-stay siya sa Ephesus at pangunahan ang iglesia doon, and to deal with these false teachers. Mababasa natin yan sa verse 3 hanggang verse 5. Sinabi niya dito, pinapakiusapan kitang manatili sa Efeso gaya noong patungo ako sa Macedonia, na iyong atasan ang ilang tao na huwag magturo ng ibang aral, ni huwag bigyang pansin ang mga alamat, at walang katapusang talaan ng lahi na nagiging sanhi ng mga haka-haka sa halip ng pagsasanay na mula sa Diyos na nakikilala sa pamamagitan ng pananampalataya. Subalit, ang layunin ng aming tagubilin ay pag-ibig na nagmumula sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi pakunwari. So, ito po yung charge ni Apostle Paul kay Timothy na siya'y mag-stay sa Ephesus at i-deal itong mga false teachers na ito. At kung ating titignan din sa mga sumunod na verses, there seems to be a slight digression na napunta sa pagpupuri, pasasalamat ni Apostle Paul sa kanyang kaligtasan at sa awa ng Diyos na kanyang natanggap. So, after this slight digression, napunta sa kanyang sarili na konti, although we can say na ito'y patungkol pa rin sa pagpupuri sa ating Panginoong Diyos, yung kaligtasan at pagbabago na naganap sa kanyang buhay, he goes back once again to this charge o yung utos niya, yung bilin niya kay Timothy to the task that is charged of him. Nagbalik siya dito sa verse 18. Sabi niya, ang bilin ito ay pinagkakatiwala ko sa iyo, Timoteo, na aking anak. Ayon sa mga propesiya na ginawa noong una tungkol sa iyo, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban. So as a pastor of the Ephesian church, he must lead this battle against false doctrine and ungodly lifestyle na pumapasok sa iglesia. So kung atin pong magre-raise po tayo ng isang question, what is the warfare that is Paul is speaking here? Nabanggit natin kanina, it is about spiritual warfare. He is speaking here of the conflict between God and Satan. At alam po natin that Satan has his fallen angels and tinatawag itong mga demons, and it goes through with the unredeemed men. At ganun din sa ating Panginoong Diyos, He has His people, He has His apostles, His people na nagpalaganap ng kanyang salita. He has His angels also, and He has the redeemed people, and we are engaged in this. Dapat po nating maunawaan that the people of God, as a people of God, we are engaged as an extension of the battle between Satan and of God. So this is supernatural. This is spiritual realm. So tayo bilang mga tao ng Diyos are engaged in this conflict as well. Alam po natin na kailangan po natin maunawaan that we are engaged in this conflict with Satan and his minions. So we should understand
that we are not fighting against flesh and blood or human flesh whenever na nagaganap yung ating pakikipaglaban dito sa mundong ito. We should understand that we are not fighting with uh, uh, the flesh and blood or the human flesh, but against powers and rulers of darkness. So under the influence of Satan and his cohorts. So in the midst of this conflict na nararanasan ng mga tao ng Diyos at ni Timoteo, so may bilin sa kanya si Apostol Pablo to fight this noble fight of noble war. May order sa kanya to fight this noble war. So, para magampanan niya yung tamang pakikipaglaban dito sa noble war na ito, he must first understand his responsibility to the church. So, yan po yung ating magiging topic this morning, na yung understanding the responsibility ni Timoteo sa church at maging din po sa atin kung i-apply po natin sa ating sarili. We should understand that in order for us to fight a good fight of faith, in order for us to fight a noble fight, in order for us na makipaglaban on this noble war na ating tinatahak, is we should understand that we have the responsibility in the church or in the people of God. So Paul, as an apostle to the church, ay kinumand niya si Timoteo to carry out the commission given to him by the same apostle of the church. At ito ay kinonfirm din ng mga tao or ng mga iglesia ng Diyos according to the gift of prophecy na binigay kay Timoteo. So, sa mga tweet, in understanding the responsibility to the church, alam natin na si Apostle Paul, siya yung nag-command at nag-commission kay Timoteo, at makikita rin natin na naroon din yung confirmation by the gift of prophecy na sinabi sa kanya. So this all refers to the church. May involvement yung church sa pagkakataong ito sa buhay ni Timoteo. So this all refers to the church. So Timothy should understand that he has the responsibility to the church. So sa ating pag-aaral sa umagang ito, in understanding this responsibility ni Timoteo, he should bear in mind the command, unang-una, yan yung mga points natin. He should bear in mind the first is the command, second is the commission, and third is the confirmation of the church upon him. Sabi niya dito sa 1 Timothy, once again, this charge, that is the command, I entrust to you, or yung commissioning, Timothy, my child, in accordance with the prophecies previously made about you, that by them you may wage the good warfare. Or makikita natin doon is the confirmation of the gift na ipinagkaloob sa kanya. So, ulitin natin ulit yung atin pong mga points this morning is, number 1 is the command, number 2 is the commission, and number 3 is the confirmation. At tayo po muna ay manalangin na tulungan tayo ng ating Panginoong Diyos sa pag-aaral, short na meditation ng Word of God na ito. Salamat po aming Panginoong Diyos sa pagkakataong ito muli na kami po idinako mo sa lugar na ito. At dalangin namin o Diyos, aming Ama, na tulungan mo po kami na magkaroon ng pangunawa upang maintindihan namin ang inyong salita. At nawa, Panginoong Diyos, by your Holy Spirit, itanim mo po ito sa aming pong isipan at dalhin po namin ito sa aming pong Panginoon. Salamat po, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. First point is the command. Sabi niya dito sa verse 18, ang billing ito. So there's command, or the word is command, or yung charge. The charge is command. It refers, itong word na to, it refers to
a military command. Merong utos, merong charge, merong urging sa ibang translation. So, it is a military command. It is a military command, not a suggestion, but it is an order to be carried out. So, hindi option yung ito'y suggestion or gagawin ba niya o hindi, but he should do it. He is ordered to carry out this command. So, he is under military obligation as the command given to him. Sa chapter 5, verse 21, hindi po bago ito dito sa letter ni Timothy, itong command na ito. Sa 5 verse 21, sinabi rin po dito, inaatasan kita sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus at ng mga anghel na hinirang na iyong sundin ang mga bagay na ito na walang kinikilingan at huwag mong gagawin ang anong bagay ng may pagtatangi. At maging sa 6 verse 12 to 14, sinabi rin dito, yung command din dito kay Timothy is makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Sa harapan ng Diyos na nagbigay ng buhay sa lahat ng mga bagay at ni Kristo Jesus na nagpatotoo ng mabuting pagpapahayag sa harapan ni Poncio Pilato, inaatasan kita na ingatan mong walang dungis at walang kapintasan ang utos hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. So, nandyan lahat, hindi bago, hindi lang dito sa part na to yung command na dapat sundin ni Timoteo, but throughout this letter, nandun yung command sa kanya, yung pag-aatas sa kanya ni Apostol Pablo. So, Timothy is, masasabi natin, he is under the obligation or duty bound to carry out the command of the Apostle Paul. So, kung ating titignan, no, one thing po na napakahalaga in military, no, ngayon, during our time, meron po tayong kahit mga reserve military training lamang, no. So, I don't know now sa mga curriculum ng mga school kung meron pang yung mga military training service, no. So, one thing is good in that military training, mahalaga pong itinuturo doon is yung discipline. Yung discipline. So pag sinabi ng commander or in the higher rank, yung higher rank official sa isang military na ikinuman niya yung kanyang mga subordinates, they are under obligation and it is their duty to follow. So susundin talaga nila yon, yung command na iyon. So alam natin, no, ganun po yung parang pag-aatas kay Timoteo that he is under obligation and he is under duty to follow. So he is duty bound, and under the duty that means he is in obligation to follow the orders of someone that is in higher rank or in higher position before him. So ganun po yung kahalagahan noon. So sadly, no, our culture today is built not on the orientation of duty. Parang nawawala na ito sa ating culture that they are not in the orientation of duty anymore, but under self-indulgence, about freedom, gratifying the self. Yan yung mga common ngayon sa ating kapaligiran, sa ating paligid, na mas pinapahalagan, hindi yung pagsunod or hindi under duty or under obligation sa mga namumuno sa kanila, but mas pinopromote yung self-indulgence, yung freedom ng sariling ng tao at yung para mag-gratify yung kanyang sariling mga kagustuhan. So makikita rin natin yan as an example, no, sa mga tao with regards to their yung pag-treat nila sa ating government. Kahit sa government, makikita natin yung mga kaguluhan na nangyayari sa iba't ibang bansa sa kasalukuyan, no.
kung paano i-treat ng mga tao yung government na dapat ay namumuno sa kanila. Kung paano nilang tinutuligsa, ayaw nilang pasakop sa gobyerno at gumagawa sila against the government. Kung paano nila bastusin yung mga namumuno sa gobyerno mismo, di ba? So, maaaring sabihin natin minsan yung gobyerno ay hindi maganda yung kanyang mga panukala, but hindi po natin sinasabi na sundin lahat ng panukala ng gobyerno kung hindi ito alinsunod sa salita ng ating Panginoong Diyos. But ang salita ng ating Panginoong Diyos is tinuturuan tayo to be magpasakop sa gobyerno na namumuno sa atin. Minsan, sa loob ng sambahayan din, yung mga anak mismo rin, hindi rin sumusunod sa authority or they are not, parang nawawala na rin yung obligation nila o yung respect nila towards their parents. So, magmula ito sa loob ng bahay at maging sa labas ng bahay sa atin pong gobyerno, makikita po natin na people nowadays, yung culture natin is not under the orientation of duty anymore. So, ang mga tao, they do not want to put their self under the authority of someone. They want freedom. Ayaw nang nila na may nagsusupil sa kanilang mga kagustuhan. So, they do not want to put their self under the authority of someone else, but they want to insist their self-gratifying freedom. So, meron po ngayon attitude na anti-authority attitude na lumalaganap sa ating kapanahunan. And sadly, nakakapasok na rin ito or nakikita na rin ito under the church. Maging sa mga ibang iglesia na maging sa authority ng leaders of the church ay ayaw nilang magpasa ilalim. So that's a sad reality. So nawa hindi po ito yung atin pong kalagayan, no? So nawa hindi po ito yung ating pong kalagayan. As a servant of God, kailangan po nating sumunod sa atin pong master, sa atin pong Diyos, na tayo magpasa ilalim, magpasakop sa kanyang kalooban. So, a great example dito, isang example dito about duty, yung pagsunod is sa Luke chapter 17 verse 7 to 10. Luke chapter 7 verse 17. 7 to 10. Sabi po dito, 7. Ito po yung katungkulan ng isang lingkod. Sabi dito, sino sa inyo ang mayroong aliping nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa, ang magsasabi sa kanya pagkagaling sa bukid, bumarito ka agad at maupo sa hapag ng pagkain. Sa halip, hindi ba niya sasabihin sa kanya, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbigkis ka, paglingkuran mo ako hanggang sa ako'y makakain at makainom, pagkatapos ay kumain ka at uminom. Pinasasalamatan ba niya ang alipin sapagkat ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na inutos sa inyo, inyong sabihin, kami mga aliping walang kabuluhan, ginawa lamang namin ang aming katungkulan. So, we are under duty sa ating Panginoong Diyos, sa ating Master, na sa kabila ng lahat ng ating paglilingkod, no, ang ating sasabihin ay walang kabuluhan ang ating ginawa lamang natin ang ating katungkulan. It is under our obligation. We are under duty to follow our Master. So, Paul, nalalaman ni Apostol Pablo itong kanyang sinasabi about duty kay Timoteo. Sa 1 Corinthians 9:16 nga sinabi niya, woe am I if I do not preach the gospel.
So, alam ni Apostle Pablo itong sinasabi niyang ito. He is also under the duty sa ating Panginoong Diyos na ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, woe am I if I do not preach the gospel. So, the duty and the necessity of the gospel proclamation is laid upon Paul ng ating Panginoong Diyos at ito yung kanyang ginagawa because ito yung kanyang duty is under obligation to proclaim the gospel of our Lord Jesus Christ. So, as well, every preacher and every servant of the Lord is in one way or another duty bound, or we are obligated to do these things also. So that's what is Paul is saying to Timothy, that he is commanding him. Kino-command niya dito on the basis that he is speaking for God. Ang command ni Apostol Pablo is command na nagmula rin sa ating Panginoong Diyos. And he is duty bound to follow these orders. The command is to fight the noble war against the foes identified with Satan. Ito yung utos niya, the command na siya ay manguna sa iglesia sa Efeso at turuan ng mga tao doon na atasan yung mga ilang tao doon na wag na magturo ng ibang mga katuruan. And that's going to be using the word of God. Kung gagawin ito ni Timoteo, gagamitin niya dito yung pagtuturo din na ipinasa sa kanya. Ito yung sa pamamagitan ng proper or yung good doctrine na ipinasa sa kanya ni Apostle Paul. And it is contained in the word of God. So, he was tasked to teach the truth, the sound doctrine that was taught to him ni Apostle Paul, and instruct din yung people, ng mga tao doon for a godly living. So it goes along itong dalawang to, yung good doctrine and the godly living. At sa pamamagitan niyan ay magagawa or magagampanan ni Timoteo yung command na ito ni Apostle Paul sa kanyang mabuting pakikipaglaban sa pananampalataya. Ikalawang understanding na yung nilalaman ng understanding na ito sa pakikipaglaban niya sa warfare na ito is yung commission. Yung una, sinabi doon, ang billing ito, sabi, at kasunod doon ay, ang billing ito ay pinagkakatiwala ko sa iyo, Timoteo. So, this command I entrust or commit to you. Yun yung word. This command I entrust or commit to you. So not only that Timothy has the command, but he has the commission. Ikinumit sa kanya itong utos na ito, itong command na ito. I entrust you with this. Yung word po na ito is a word for a deposit or deposit. It's a word for a deposit you put in the bank. Ito po yung valued deposit or may halaga itong pagkukumit na ito na ibinigay sa kanya. So hindi po ito easy task. Mahalaga po itong gawain ito na ipinagkatiwala or in-entrust or ikinumit kay Timoteo. So Paul is giving Timothy a valuable deposit. Sa valuable deposit of truth. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, sinabi rin dito ni Apostle Paul, at ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa harap ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo rin naman sa iba. So, tinanggap niya yung commission na ipinagkaloob sa kanya ni Apostol Pablo at inatasan din siya na magturo din naman sa ibang tao ng matapat. At sa chapter 1 verse 11 dito sa 1 Timothy, sinabi rin dito na ayon sa maluwalhating ebanghelyo ng mapagpalang Diyos na
ipinagkatiwala sa akin. So, itong commission na ito, natanggap ni Apostol Pablo at ipinapasa rin niya, kinukumit din niya itong trust na ito kay Timoteo. So, the glorious gospel of the blessed God was committed kay Apostle Paul at natanggap niya ito mula sa ating Panginoong Hesus Kristo. And then Paul then took that trust and then he had from Jesus. Ito yung sound doctrine na tinanggap niya sa ating Panginoong Kristo, ang ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos, yung mga biblical truths. At ito'y kinukumit niya or inaatasan niya si Timothy to pass it on. And he says, Timothy, don't let it be adulterated and don't let it be buried and don't change it. So mahalaga po na itong ikinumit po sa kanya is hindi po ito mababago. It is dapat manatili ito as a sound doctrine, as a gospel ng ating Panginoong Diyos, as a biblical truth na dapat pong hindi binabago ng kahit sino man. At alam po natin na mahigpit ang ating Panginoong Diyos to this commission, to this command, na kung sino man ang may magdadagdag ng anuman sa mga katuruan na ito ay nandun sa kanya ang puot ng ating Panginoong Diyos. So nawa sa atin, maituro yung matapat na biblical truths at praise God ay naituturo sa atin by our local church ang mga sound doctrine, ang ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos, ang biblical truths na ito. At we are committed also na huwag itong i-adulterate, huwag din itong i-change sa kahit ano pang mga bagay. So, ito po yung kahalagahan nitong commission na ito, itong pagkukumit na ito ni Apostle Paul para kay Timothy. At sa 1 Timothy chapter 6 verse 20 ulit, no, titignan po natin. 1 Timothy 6:20 patungkol sa commission na ito. Sinabi ni Apostol Pablo, O Timoteo, ingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo. Iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan at ang mga pagsalungat na huwad na kaalaman. At sa 2 Timothy 1 verse 13 to 14 din, sinabi rin po doon, sundan mo ang huwaran ng mga wastong salita na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Ingatan mo ang mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nabubuhay sa atin. So, Apostle Paul gave a trust to Timothy and Timothy gave it to the faithful men. At pasa-pasa po yan who will give it to others also. Dapat ma-preserve po yung biblical truths na ito. At salamat sa ating Panginoong Diyos na na-preserve ang mga biblical truths na ito. It was once na naliligaw yung mga tao patungkol sa tamang katuruan, sa kaligtasan, but ibinabalik ng ating Panginoong Diyos ang tamang katuruan through the faithful preaching of His Word, through the reformation na nangyayari sa ating pong iglesia. And that same deposit of truth also ay naipasa rin po hanggang sa atin sa kasalukuyan. At we must be faithful, we must uphold this biblical truth sa ating pong kalagitnaan, sa ating pong mga sarili. Yan po yung commission na ibinigay din ni Apostle Paul kay Timothy. And lastly, the confirmation. In understanding na para makipaglaban ng mabuting pakikipaglaban sa warfare na ito si Timothy ay nararapat din niya, ipinaalala sa kanya ni Apostle Paul yung confirmation na ginawa sa kanya through the prophecies na ibinigay sa kanya. Sabi dito sa verse 18 ulit,
Ang biling ito ay pinagkatiwala ko sa iyo, Timoteo, na aking anak, ayon sa mga propesiya na ginawa noong una tungkol sa iyo, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makipaglaban ka ng mabuting pakikipaglaban. So this command I entrust or commit to you, son Timothy, according to the prophecies which pointed me to you. So this calling of Timothy was confirmed through prophecies, mga propesiya. So in the early church po, siguro sa ating kalagitnaan ngayon, we are not familiar with these prophecies dahil wala na po ito sa ating kasalukuyang panahon. So, narayan na po yung revealed word ng ating Panginoong Diyos sa Scripture. So, this calling of Timothy was confirmed through prophecies. In the early church po, where yung mga prophet still exist, ang ginagawa po ng mga prophets they were used by God para sabihin or speak the will and the word of God in the early church. So, sa ating text ngayong umaga, it suggests that maaring may mga earlier episodes ng or yung mga multiple prophecies na binanggit na patungkol kay Timothy. At ito'y na-confirm, mutually confirmed nung dineclare ito kay Timothy. So, although we do not know kung kailan ito nangyari, itong mga episode of and multiple prophecies na nangyari sa kanya, ay mababasa natin dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 14, yung culmination ng event na ito. 1 Timothy verse 4:14. Sabi dito, huwag mong pabayaan ang kaloob na sa iyo ibinigay sa pamamagitan ng propesiya na may pagpatong ng mga kamay ng kapulungan ng matatanda. So nandun yung confirmation ng iglesia patungkol sa gift na tinataglay ni Timoteo upang mangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. So kung ating titingnan, the best na example or the best analogy ito nung pagpili through the prophecy, no, yung ginawang sa Acts, yung pagpili nila o yung mga words nila patungkol kay Paul. Sa Acts chapter 13 verses 2. Verse 2. Acts 13 verse 2. Sinabi dito, or sa verse 1, umpisan natin, sabi dito, sa iglesia na nasa Antioquia ay may mga propeta at mga guro. Si Bernabe, si Simeon na tinatawag na Niger, si Lucio na taga Cyrene, si Manaen na kinakapatid ni Herodes na tetrarka at si Saulo. Samantalang sila ay sumasamba sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng Espiritu Santo, ibukod ninyo para sa akin sina Bernabe at Saulo sa gawaing itinawag ko sa kanila. So this is a great analogy patungkol sa confirmation sa gifts na mayroon si Timoteo. So parang ganito rin yung sinasabi sa kanya ni Apostle Paul. So yung mga elders na nag-confirm, naglay ng hands kay Timothy, sila yung nag-confirm ng kanyang gifting sa ministry. So the elders laid their hands confirming Timothy to the ministry because God Himself, through the voice of prophets, through the prophecies, had articulated Timothy's ministry. So ganyan po nung una, the early church, no, kung paano nila nare-recognize yung gifts ng isang leaders or yung pastor or yung teacher ng iglesia. But now, sa atin pong kalagitnaan, sa atin pong kasalukuyang panahon, where prophets do not exist anymore, nandiyan na yung revelation ng ating Panginoong Diyos, complete revelation niya ng kanyang salita. Hindi na po ganito yung kaparaanan ng ating Panginoong Diyos upang tumukoy ng mga giftings or mag-recognize ng mga gifted men
in the ministry na itatalaga bilang mga pastors, bilang mga teachers. In our time, there are no prophets nowadays. Merong mga nagpapanggap, merong mga nagkiklaim, nakakita sila ng mga vision na yung taong ito ay magli-lead ng iglesia, but hindi po yan yung batayan natin sa kasalukuyan. A prophet na magkamali sa kanyang mga sinasabi is a false prophet. Kahit isa man sa mga ito ang hindi nagkatotoo sa kanyang sabihin, they are false prophet. So we have no prophets nowadays. And now ang question is, how do the church recognize the gifts of kung sino yung mga pastors, talagang pastors or teachers ng iglesia na maglilid sa iglesia. So, hindi po tayo iniwan ng ating Panginoong Diyos. He did not, or yung church is not left clueless on the confirmation of pastors or teachers of the church. Meron pong iniwang batayan ng ating Panginoong Diyos, the scripture, which nagbibigay po or in-spell out po nito yung proper or yung mga qualifications ng dapat mamumuno sa iglesia. At pagtuunan po natin ng pansin, basahin po natin sa 1 Timothy. Dito rin po sa letter na ito ni Apostol Pablo kay Timoteo, kung paano in-spell out yung mga qualifications ng isang pastor or teacher. Sa 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 7, sinabi dito, tapat ang salita. Kung ang sino man ay naghahangad na maging obispo po is another term for the pastor. Siya ay nagnanais ng mabuting gawain. Kailangan na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isang babae, mapagpigil, matino ang pag-iisip, kagalang-galang, mapagpatuloy ng panauhin, mahusay magturo, hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, kundi mahinahon, hindi palaaway at hindi maibigin sa salapi. Dapat ay pinamamahalaan niyang mabuti ang kanyang sariling sambahayan, sinusupil ang kanyang mga anak, at may lubos na paggalang. Sapagkat ang sino man ay hindi marunong mamahala ng kanyang sariling sambahayan, paano niya pangangalagaan ang iglesia ng Diyos? Hindi isang bagong hikayat, baka siya magpalalo at mahulog sa kahatulan ng diablo. Bukod dito'y dapat din namang siya'y magkaroon ng isang mabuting patutuo mula sa mga nasa labas, baka siya mahulog sa kahiyan at bitag ng diablo. At another part pa ng scripture sa Titus 1 verse 5 to 9. Titus 1 verse 5 to 9, sinabi nandito, dahil dito iniwan kita sa Creta upang isaayos mo ang mga bagay na may kakulangan at upang magtalaga ng matatanda sa iglesia sa bawat bayan. Yung matatanda is also another term o para sa mga pastors, para sa mga teachers. Nagaya ng ipinagbilin ko sa iyo. Siya ay dapat na walang kapintasan, asawa ng isang babae, na ang kanyang mga anak ay mananampalataya, na hindi napaparatangan ng panggugulo o pagiging suwail. Dagdag pa niya, sapagkat ang obispo bilang katiwala ng Diyos ay dapat na walang kapintasan, hindi mayabang, hindi magagalitin, hindi maglalasing, hindi marahas, hindi sakim sa pakinabang, kundi mapagpatuloy ng panauhin, maibigin sa kabutihan, matino ang pag-iisip, matuwid, banal, at mapagpigil sa sarili. Dapat na sa kanyang pinanghahawakang mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo upang makapangaral siya ng wastong aral at pabulaanan ang mga sumasalungat dito. So clearly po, the scriptures laid out yung mga qualifications na dapat tinataglay ng isang pastor, ng isang teacher, ng isang leader, ng isang
iglesia. At sa pamamagitan ng mga pagtuturo ng mga qualifications na ito, no, itinuturo ito sa mga members ng iglesia, no, pinagkakaluban ng ating Panginoong Diyos ng wisdom, ng discernment ang kanyang mga tao para i-confirm yung mga sinasabing ito kung nakikita man ito sa isang leader ng iglesia. At sila mismo yung makakapag-confirm ng mga bagay na ito. Hindi po sila mga propeta, kundi binibigyan po tayo ng wisdom, ng discernment ng ating Panginoong Diyos kung nakikita nga itong mga qualifications na ito sa isang mamumuno sa iglesia, the pastor and the teachers in the church. So yan po yung confirmation na tinanggap ni Timoteo. So he has the responsibility in the church. Yung church ang nagtalaga sa kanya, nag-command from the Apostle Paul, nag-commit sa kanya nitong understanding na ito patungkol sa mabuting pakikipaglaban at nandun yung confirmation ng iglesia sa kanya. So in return, meron siyang obligation sa iglesia na gampanan yung calling patungkol sa kanya. So this was what Timothy needs to understand. The responsibility and the accountability to the church para siya'y magkaroon ng makapag-fight siya, makapaglaban siya in this noble war. He was commanded through the apostle. He was commissioned through the apostles' doctrine. And he was confirmed by prophets who give prophecies and the laying of the hands of the elders. So he had the responsibility and the accountability to the church to use his gift and war a noble war. So bilang application po sa ating pong napag-aralan, as people of God, sa atin bilang mga tao ng Diyos, we are enjoined in this noble warfare. Kasama po tayo dito sa noble warfare na ito. Hindi man tayo yung pastor or teacher in the church, we must hold on the truths that is passed on to us by the faithful teachings of the Word of God. So kailangan natin panghawakan, pangalagaan ng mga bagay na ito upang wag po tayong mailigaw ng mga deceptive doctrines, mga false doctrines. We are entrusted on these truths at dapat po nating pangalagaan ito sa ating sarili at ipasa ito sa atin pong sa ibang mga tao, sa ibang mga mananampalataya. These faithful teachings of the Word of God. At yung great truth na pinag-uusapan natin dito is the gospel of our Lord Jesus Christ. This truth we must pass on and proclaim. Hindi lang po natin ito panghahawakan, kundi ito rin na po ay ating ipoproclaim. Dahil po ang maraming tao are blinded by the ruler of this world. Katotohanan po yung spiritual battle. And the God of this age has blinded the eyes ng mga tao upang hindi nila makita yung katotohanan. At ito po yung ating gawain, to proclaim para ay pahayag ang salita ng ating Panginoong Diyos tungo sa nararapat na pagpapahayag nito na ang ating Panginoong Diyos ang nagkaloob ng kaligtasan. The people who are blinded, tinitingnan nila that they can work their way by their righteousness para sa kanilang kaligtasan. Hindi po yun ganon. Hindi po tayo maliligtas by our own doing. Ayan po ang sinasabi ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. But by the grace of God in Christ Jesus, doon lamang po tayo magkakaroon ng kaligtasan. Not by our own righteousness, but by faith in the Lord Jesus Christ. So, let us watch out po to the new teachings na lumalabas. Marami pong mga new teachings or mga old teachings na yung iba na uulit, bumabalik-balik lamang that are not, we should watch out on this. These teachings that are not according to the faith
na patuloy na nagpupumilit na pumasok sa iglesia. So, pangalagaan po natin, let us watch out on these new teachings and all teachings na hindi po according to our faith. So, and lastly, as the people of God, as a people of God, mga kapatid, na tinubos, niligtas ng ating Panginoong Jesucristo, we are gifted to serve in His body. Lahat po ng mananampalataya ay nakatanggap ng gift mula sa ating Panginoong Diyos upang maglingkod sa Kanyang iglesia. We have the responsibility and accountability na gamitin itong mga giftings na ito to the body of Christ. Dahil yan po ang purpose ng gifts that we have. To edify one another by these gifts. Hindi po ibinigay sa atin ito para tayo sumikat, kundi para i-edify yung body of Christ, yung katawan ng ating Panginoong Diyos. Maging edification po ito para sa lahat ng mananampalataya. Gaya na lamang po ng mga pastors, the teachers, they were gifted to equip the church. At ito'y nagbibigay ng edification sa kanyang mga tao. So, nawa as a people of God, as a redeemed by God, gamitin po natin ito para sa ikalalago ng ating ng katawan ng ating Panginoong Diyos, ng ating mga kapwa mananampalataya. At para naman sa ating mga kaibigan na wala pa sa ating Panginoong Kristo, to the unbelievers, this warfare na ating binabanggit, spiritual war, it is a reality po. And there is only two groups in this, true contenders in this war. Well, hindi po tatlo, dalawa lang po. Those that who are in the side of God at yung kabilang grupo naman is in the side of the enemy of God. It's in the side of Satan. Ngayon, the question is, if you are not in the side of God, which side you are? Then clearly you are His enemy. Kung wala ka sa side ng ating Panginoong Diyos. So those who are against God will surely perish because God, ang ating Panginoong Diyos ang magtatagumpay. In His, yung mga wala sa Kanya will surely perish in His anger and will consume you, kaibigan, kung hindi ka may pagkakasundo sa ating Panginoong Diyos. Kung mananatili kang kaaway ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos, mananatili kang kaaway ng Diyos, matuloy kang magre-refuse na makipagkasundo sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Kanyang ibinigay na alay sa pakikipagkasundo ang ating Panginoong Kristo, ikaw ay nananatiling kaaway ng Diyos. So, ang panawagan ng Ebanghelyo sa iyo, kaibigan, ang panawagan ng salita ng Diyos, be reconciled with God, my friends. You can be reconciled to Him only sa ibinigay niyang pakikipagkasundo. At ito yung kanyang anak, nating Panginoong Jesucristo. Ibinigay niya ang kanyang buhay to appease the wrath of God. Sinunod niya ng buong katuparan, yung batas ng Diyos, upang yung righteousness na tinataglay niya ay maging righteousness ng lahat ng taong sumampalataya sa Kanya. So kaibigan, may panahon ka pa to be reconciled to God. Magsisika sa iyong kasalanan at manampalataya sa ating Panginoong Kristo upang ikaw ay maipagkasundo sa Diyos. So nawa, do it before it's too late. Tayo po'y manalangin. Panginoon, o aming Diyos, aming Ama, salamat pong muli sa oras na ito na ipinagkaloob mo po sa amin upang makapag-aral ng iyong salita. Dalangin po namin na ang bunga ng pag-aaral na ito at nawa, Panginoon, amin pong panghawakan ang lahat ng paturong ito at dalhin po namin ito sa amin pong pamumuhay. Tulungan mo po kami. Huwag mo po kaming iwanan sa amin pong sarili, O God, but by your Spirit, tulungan mo po kami, O Diyos, na may sa pamuhay ang lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen.